The Boss Husband. Credit to the author. 755 hanggang 62. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Oh, ako. Tanong ni Justin. Ako ay isang tao lamang na nais ang iyong katawan. You, alam mo kung ano ang itinatanong ko, ngunit tumanggi na bigyan ako ng diretsyong sagot. Sumagot si Jinsel. Kaya, titigil na ako sa pagtatanong. Sa huli, ang talagang sinisisi ko lang ay ang sarili ko. Kinagat ni Jinsel ang kanyang mga ngipin. Ang lalaking ito ay napatunayang hindi mahuhulaan at kakaiba. Paano naging posible na madali niyang makita ang kalagayan ng katawan nito? Gayunpaman, ito ay nagbigay kay Jinsel ng kislap ng pag-asa. Sabi niya, dahil alam mo na may nakamamatay na lason sa akin, hindi mo naman siguro gusto itong katawan ko, hindi ba? Tinaasan siya ni Justin ng isang kilay. Bakit hindi? Hindi ka ba natatakot mamatay? Tumingin si Jinsel kay Justin na para bang isa siyang halimaw. Nagpatuloy siya, ang aking katawan, dugo, mga organo, at maging ang aking mga buto ay lahat ay nakakalason. Hindi na ako magtataka kung ang isang patak ng aking pawis ay magsisimulang mabulok ang iyong katawan. At isa pa, hindi ka ba nagtataka kung bakit ang aking katawan ay puno ng lason ngunit nabubuhay pa rin ako ng normal? Hindi mahalaga sa akin, bakit mo malalaman? Ang mamatay sa kamay ng isang napakagandang tao, payag ako dyan, sabi ni Justin. May death wish ka talaga, baliw kang pervert. Si Jinsel ay labis na nagalit. Ang kanyang desisyon na sabihin sa kanya ang mga bagay na iyon ay maaaring sumuko sa kanya, ngunit ito ay upang mailigtas din ang kanyang buhay. Hindi siya pinansin ni Justin, dinilaan ang kanyang mga labi sa tuwa habang inabot niya ang bathrobe ni Jinsel. Sa isang paghila, hinubad niya ang kanyang bathrobe at nawala iyon sa kanyang mga kamay. Dahil napilitan, nahiga si Jinsel sa harap ni Justin. Ang kanyang snowy skin at perfectly sculpted body kasama ang soft fruity scent mula sa shampoo ay iniharap na parang regalo sa kanyang harapan. Dahil kinakabahan si Jinsel, nanginginig ang buong katawan niya, basa ang mga mata sa luha. Ang lahat ay isang maganda at nakakaantig na tanawin. Dahil dito, nanginginig ang kanyang dibdib. Nagsimulang mag-alala si Justin na baka matuno sila kapag hinawakan niya sila. Tumingin siya sa ibaba. Sa ibaba ng kanyang patag na tiyan ay isang pares ng hindi pangkaraniwang bilog at buong balakang. Nakasuot siya ng isang pares ng beige na underwear at sa ilalim nito ay may nakita siyang hiwa-hiwalay na buhok na sumilip mula sa ilalim. Agad na naisip ni Justin kung kailangan siyang tamaan ng kidlat para mahiga ang babaeng ito, sulit ito. Tahimik na ipinikit ni Jinsel ang kanyang mga mata at ang dulo ng kanyang mga labi ay nakakurba sa isang malungkot na ngiti. Tumigil si Justin sa pagdiin sa kanya, sa halip ay tinanggal ang kanyang brief. Tumingin siya kay Jinsel na nakangiti sa sarili at nagtanong, mukhang inaabangan mo ito. Halika, biglang sabi ni Jinsel. Ano? Mula sa araw na ako ay nasa sapat na gulang upang mag-isip para sa aking sarili, naisip ko na walang sino man ang gugustuhin na magkaroon sa akin. Hindi ko akalain na darating ang araw na ito. Dahil gusto mo pa rin gawin ito, kasama ang katotohanan na hindi ka natatakot sa kamatayan, wala akong dapat ikatakot. Ang pinakamasamang maaaring mangyari ay kunin mo ang aking pagkabirhen at ipapadala kita sa lahat ng bagay. Kakilakilabot, mahinang sabi ni Jinsel. Binigyan ni Justin si Jinsel ng masalimuot na tingin at pag-iisip sandali. Sa nakikitang parang ganyan ang iniisip mo, sapat na ba ang loob mo para gawin ang isang bagay para sa akin? Binuksan ni Jinsel ang kanyang mga mata at tumingin sa biglang seryosong si Justin. Ano? Tanong niya. Malungkot niyang itinuro ang mahigpit nitong saradong magagandang hita at sinabing, paano ko huhuberin ang panty mo kung patuloy kang nakakuyom ng mahigpit? Ang galit na akala ni Jinsel ay hangupa na ngayon ay biglang bumalik. Nag-aapoy ang mga mata niya sa hiya at tumaas baba ang kanyang dibdib habang iniisip kung gaano niya kagustong sumugod at kagatin siya hanggang sa mamatay. Mas mabuting mamatay ka sa isang kakilakilabot na kamatayan. Napabuntong hininga si Jinsel at biglang tumayo.
Agad niyang tinanggal ang kanyang underwear at inihagis sa lupa. Pagkatapos ay humiga siya sa kama na parang zombie, na ibinuka ang kanyang mga binti at inilantad ang kanyang sigradong kagubatan. Ayan, masaya ka na ba? Nakatayo sa harap ng isang lalaking kakakilala pa lang at inilalantad ang pinakapribadong bahagi ng kanyang buong katawan ng walang pag-aalinlangan, kahit si Jinsel ay hindi alam kung ano ang mali sa kanyang sarili. Siguro dahil wala na siyang makitang ibang paraan para makaalis sa kanyang miserableng buhay at nawala na siya ng lakas para magpatuloy. Ito na siguro ang isang pagkakataon niya para i-let go ang lahat ng reserbasyon niya sa buhay. Pakiramdam niya ay mamamatay na siya, ngunit parang isang paraan din ito ng kaginhawaan. Tinitigan ni Justin ang kanyang pares ng walang kamali-mali na patas na binti at pink na kailaliman at nag-isip. Wala pang mas magandang piraso ng sining. Tapos ka na bang tumitig? Don't tell me first time mong may kasamang babae. Nakaramdam ng awkward si Jinsel at nalantad. Kahit na tinanggap na niya ang kanyang kapalaran, ito ay isang hindi komportable na proseso. Napatigil si Justin sa pagtitig kay Jinsel at ngumisi sa kanya. Marami na akong nakita, ngunit walang kasing ganda sa iyo. Sa pagtingin sa nakatutuwang ngiti ni Justin, alam ni Jinsel na pinupuri siya nito. Ang kanyang papuri ay para sa kanya, at sa kanya lamang. Kahit na ginagawa ito ni Jinsel nang hindi sinasadya, hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkaantig at pagkagutom sa darating. Biglang inabot ni Justin ang dalawang kamay at marahang pinisil ang kanyang mga suso. Ray! Anong ginagawa mo? Masakit. Ray! Handa na si Jinsel na bigyan si Justin ng isang bahagi ng kanyang isip nang ang isang biglaang pananakit ay dumating mula sa ibaba. Isang mainit na bagay ang tumago sa kanyang katawan, na bumasag sa malamig na kanyang tinitirhan sa loob ng 20 taon. Ang mga luha ni Jinsel ay bumagsak ng hindi mapigilan, na nagmentsa sa puting nyebe ng mga kumot. Alam niyang sa isang sandaling ay na-distract siya, na wala na ang kanyang virginity. Sa katunayan, ang lalaking ito na kumuha ng kanyang kabataan ay malapit ng mamatay. Napangiti si Justin sa kanyang sarili, ang dalawang kamay ay biglang naging banayad habang minamasahe niya ang kanyang kasalanan. Nag-aalala ako na baka kabahan ka sa unang pagkakataon. Kung tutuusin, ang tensing up ay palaging nagpapalala. Kaya, inilayo ko ang iyong atensyon bago ako magsimula. Huwag kang mag-alala, magiging maayos din ang lahat, ipinapangako kung mahuhulog ka sa ganitong pakiramdam. Ako ay isang napaka-experience na lalaki, hindi isang baguhan. Si Justin ay mukhang labis na nasisiyahan sa kanyang sarili, ngunit si Jinsel ay tumawa lamang at sinabing, mas mabuting simulan mo nang isipin ang iyong mga huling salita. Bagamat hindi ako partikular na maaapektuhan nito. Umiling si Justin at sinabing, o ayan, ngayon lang tayo nagkaroon ng napakagandang panahon. Bakit ka magsasabi ng ganito para sirain ang kapaligiran? Dapat maramdaman mo na ngayon na lumalamig na ang bagay na iniwan mo sa loob ng katawan ko. Ngumiti si Jinsel sa kanya. Natigilan si Justin saglit. Unti-unti niyang napagtanto na may isang bagay na napakamali. Sa normal na mga pangyayari, ang kanyang junior ay nababalot ng init at ginhawa. Ngunit sa katawan ni Jinsel, binalot ito ng malamig na lamig. Cold-blooded kaya tong babaeng ta. Ipinaliwanag nito kung bakit hindi niya naramdaman ang pagtaas ng temperatura ng katawan ni Jinsel. Ang kanyang katawan ay parang nababad sa tubig na mas mababa sa normal na temperatura ng katawan ng isang tao. Ipinaliwanag din nito kung bakit kahit virgin siya, wala siyang nilabasan ni isang patak ng dugo. Matagal nang tumigas ang kanyang dugo sa kanyang katawan. Ang kakaibang bagay ay ang mga panginginig na ibinubugo mula sa kanyang katawan ay dahan-daang dumadaloy sa katawan ni Justin. Kumunat ang noo ni Justin at nagtanong, hindi lang lason ang laman ng katawan mo. Mayroon itong malamig na lason na nakabaon sa loob. Malamig na tumawa si Jinsel. Paano kung mangyari ito? Hindi ako makapaniwala na mayroon ka pang oras para i-rationalize ito. Huli na ang lahat, wala ka na. Tinanggo ni Justin ang kanyang ulo sa pag-aalala at sinabing, maaaring hindi iyon. Pagkatapos ng kanyang pangungusap, malakas niyang itinulak si Jinsel. Ray! Agad na namutla ang mukha ni Jinsel. Ilang sandali lang ang nakalipas ay birhen pa siya, at ang biglaang pagtulak ni Justin sa kanyang kaibuturan ay halos mawala ng malay.
Mahal, nagsisimula pa lang ako. Nasabi ko na, nang hindi nakukuha ang hustisyang gusto ko, hinding-hindi kita bibitawan. Masayang tumawa si Justin, hindi pinansin ang mukhang hindi makapaniwala ni Jincel at patuloy na agresibong sumulong. Pagkatapos ng mahabang hapon sa matahimik na hotel na ito, naging isa sila sa kanilang mga aksyon. Bilang resulta ng masigasig na pagsusumikap ni Justin, lumipat si Jincel mula sa paunang paminsan-minsang mga spike ng sakit tungo sa unti-unting pag-abot ng euphoria. Nagtaka siya sa una kung bakit hindi naglalagnat ang balat ng lalaking ito na naging malapit sa kanya, sa halip ay naging mas masigla. Nang maglaon, pagkatapos ng ilang sesyon ng paglalaro ni Justin sa kanya, naramdaman ni Jincel na parang nakarating na siya sa isang bagong taas, umaakyat at bumaba sa kanya na parang tamba sa isang bangka sa dagat. Siya ay napakaligaya na walang kamalayan na siya ay ganap na nakalimutan ang kanyang mga kalagayan. Walang kapagurang ibinaluktot ni Justin ang kanyang katawan sa ilang posisyon. Dahil sa kanyang cool na pangangatawan, ang kanyang mga buto ay madaling nababaluktot upang umangkop sa iba't ibang kakaibang posisyon, perpektong ipinapakita kung ano ang gusto ni Justin, na ginagawang infatuated siya sa kanya. Nang maubos ang ekspresyon ni Jincel at handa ang hamina ang kanyang mga pag-iyak, napagtanto ni Justin na buong hapon na nila itong ginagawa. Pagkatapos ng 3 round ng discharge, sa wakas ay hinayaan ni Justin na magpahinga si Jincel sa kama at nagpatuloy sa pag-inom ng isang baso ng red wine na natitira sa hapon. Makalipas ang isang higop, kinausap niya ang isang mahinang Jincel. Masarap ang alak na ito. Nakakagulat na epektibo ang gamot. Hindi nito binago ang lasa. Dahan-dahang lumapit si Jincel, kahit napagod sa isip at pisikal. Pinagmasdan niya ang lalaking lubusang nagwasak sa kanyang katawan nitong mga nakaraang oras at pakiramdam niya ay panaginip lang ang lahat. Bagamat hindi siya gaanong karanasan sa larangang ito, wala pa siyang narinig na lalaking kayang pumunta dito sa buong hapon. "You, ayos ka lang talaga?" Tanong ni Jincel, hindi pa rin makapaniwala. Sa puntong ito, wala na siyang lakas na galit sa kanya. Inabot ni Justin ang isang braso upang sampilan ang hita ni Jincel, habang pinapanood ang isang alon na lumabas sa kanyang mga hita. Sa halip ay tinanong niya ito, masama ba ang pakiramdam mo kahit saan? Tumaas ang isang kilay ni Jincel at napagtanto na sa katunayan ay iba ang kanyang pakiramdam, hindi masama ngunit iba. Unti-unting lumuwa ang mga mata ni Jincel nang bigla niyang napagtanto ang nangyari. Nawala ang kanyang pagod at itinakip niya ang kanyang mga kamay sa kanyang bibig, bumubulong, ang lason. Wala na. Paano ito nangyari? Magiliw nang umiti si Justin sa kanyang mga luha sa kagalakan at sinabi, kahit na hindi mo sabihin sa akin ang iyong sarili, nagawa ko pa ring pagsamasamahin kung ano ang mali. Ang iyong katawan ay napakakaiba. Ang akumulasyon ng mga lason ay pumipigil sa iyo na mamatay ngunit ito ay may kaakibat na gastos. Kapag nangyari ito, tiyak na naranasan mo ang labis na sakit na naramdaman mo na parang mamatay ka na. Iyon din siguro ang dahilan kung bakit ka walang takot. Pagpapatuloy niya, ang orihinal kong plano ay humanap ng kapareha at magsaya ngunit nilason mo na ako ng maraming beses, natural na hindi kita ibibigay ng ganoon kadali. Gayunpaman, dahil dalaga ka na, nagpasya akong maging maluwag at pretuhin ka sa pamamagitan ng paglilinis ng mga lason sa iyong katawan bilang isang maliit na pabor sa iyo. 756. Inilatag ito ni Justin ng simple hanggat maaari kay Jincel. Gayunpaman, ito ay kasing lakas ng tunog ng bagong taon sa kanyang isipan. Sa sandaling iyon, kumbinsido siya na higit pa siya kaysa sa tila. Sino ka? Kahit na ang mga matatandang itinalaga upang harapin ito ay hindi man lang makalapit sa pag-iisip nito. Paano mo ito nagawang paalisan ng ganoon kadali? Casual na sumagot si Justin, tungkol sa mga matatanda, hindi ko alam. Posibleng hindi ka pa gumaling sa huli. Ang iyong frost toxin ay hindi mula sa panlabas na pinagmumulan, ngunit sa loob ng iyong mga ugat. Ang ginawa ko lang ay alisin ito sa iyong katawan, protektahan ang iyong mga ugat. Kanina lang baka hindi kita magamot, pero sa ngayon kaya kong sugpuin ang lason sa katawan mo. Gayunpaman, maayos at aktibo pa rin ang pinagmulan. Kung magiging maayos ang lahat, hindi ka dapat maapektuhan ng frost toxin mo sa susunod na 5 dekada o higit pa. 5 dekada. Lumaki ang kanyang mga mag-aaral. Ano, masyadong maikli.
Magpasalamat ka na nakilala mo ako sa sobrang swerte. Walang gaanong buhay na kayang tretuhin ka. Ngunit sa ngayon, hanggat walang nangyayaring kakaiba, ang pagsupil ay dapat manatiling buo sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Ngumisi si Justin. Bilang isang kabit, sinunog mo ang isang butas sa aking pitaka, at kinuha ko ang iyong pagkabirhen, kaya't kahit na itaboy ang iyong sakit at sakit. Naniniwala ako na tayo ay pantay. Natigilan si Jinsel habang bumubulong, tinatreto mo talaga ang 9 meridian ko. Oh, kaya't ang kasuklam-suklam na pulso sa iyong katawan ay tinatawag na 9 meridian. Ang pangalan nito ay nagbibigay ng hustisya. Nakikita ko, marahil ang mga lason sa iyo ay tinatago bilang isang paraan ng pakikipaglaban sa apoy sa pamamagitan ng apoy. Napailing si Justin na may ngiti. Ang ibig sabihin ng brutal. Nang marinig ni Jinsel ang kanyang pahayag ay naging halatang iinis, ang kanyang titig ay napuno ng matinding galit at puot. Tama, brutal talaga. Halos hindi naabala si Justin. Hindi pinapansin ang mga rants niya, dir-diretso siyang naglakad patungo sa banyo sa kanyang birthday suit. Matapos ang mabigat na paggiling sa mahabang hapon, nagsimulang tumunog ang kanyang tiyan dahil sa gutom. Habang pinapanood ang lalaki na naglalakad papasok sa banyo, tuluyang nawala sa isip ni Jinsel. Nilinggan niya ang mga nakatambak na bedsheet, ang magulo na resulta ng insidente. Parang panaginip lang ang lahat. Maraming beses na niyang ginawa ang mga katulad na trick. Ngunit hindi lamang siya nahuli sa pagkakataong ito, nawala ang kanyang katawan sa isang estranghero sa proseso. Nang akala niya ay tapos na ang lahat, ang lalaking ito, ang lalaking nanloko sa kanya ay nagpasya na gamutin ang malalang sakit na itinatago niya sa buong buhay niya. Ang pakiramdam ng kaginhawahan at bagong sigla ay umalis sa kanya sa nalilitong luha, isa na nagpalabo sa kanyang paningin kasama ang kanyang mga damdamin. Pagkaraan ng ilang sandali ay lumabas si Justin sa shower at nagsimulang magbihis. Habang binubutos ang kanyang shirt, deklare niya sa babaeng nakahiga pa rin sa kama na nalilibyugan sa sariling pag-iisip. Miss Jinsel, dala ko ang singsing. Para sa babae ko ito at sinadya ko ang bawat piraso nito. Ang alak naman, pwede mong itago. Tingnan mo na lang bilang kabayaran ko sa desenteng alak mo. Naging masaya ako ngayon. Huwag na tayong magkita pa. Tahimik na tumitig si Jinsel kay Justin na dumiretso sa pinto ng walang pagdadalawang isip, at riktibong lumabas. You, aalis ka ng ganon-ganon lang. Tumalikod si Justin at ngumisi. Ano, kailangan ko bang managot para dito? Hindi yan ang ibig kong sabihin. Mabilis na tanggi ni Jinsel, ngunit matigas pa rin na sinusubukang pigilan siya habang kinakagat nito ang kanyang labi. Gusto ko lang malaman, paano mo nalaman ang plano ko? Oh, kaya sinusubukan mong tukuyin ang pagtagas at improvise para sa iyong susunod na pamamaraan, nakikita ko. Humagalpak ng tawa si Justin. Wala akong pakialam na sabihin sa iyo, basta bukas ka sa feedback. Napakunot noo si Jinsel sa pagkalito. Ang iyong pinakamalaking kabiguan ay ang pagpili ng maling target, paliwanag ni Justin. Kaninang umaga nang makarating ako sa auction house, nandoon ka na sa malapit na outdoor cafe at pinagmamasdan ang mga galaw ko. Sa sandaling iyon, nahulaan ko na malamang na naghahanap ka ng nag-iisang Asian na lalaki na darating sakay ng mamahaling kotse. Dapat kang maniwala mula sa mga nakaraang pagnanakaw na ang mga taong iyon ang pinakamadaling target. At pagkatapos mo akong piliin, gumawa ka ng aksyon sa cashier ng pagbabayad para masigurado kung mabibili ko ang entrance ko. Pagkatapos mong matiyak na ako ay isang auctioneer, nanligaw ka sa akin. Ngunit ikaw ay talagang matalinong tao. Ang mga pagpipilian na kinuha mo ay, una, ang alak, na madaling maging pinakaabot-kayang sa lahat ng mga bidding. Pagkatapos ay napagpasyahan mong isecure ang lahat ng pinakamahal na singsing sa kanila bilang ang iyong pinakamahal na singsing na ibinibigay sa kanila na madali mong isecure ang pinakamahal na singsing sa kanila. Pagkatapos ay tumaya sa swerte para makita kung kaya kung magmura ang mahal. Napahinto si Jinsel upang alalahanin ang kanyang mga iniisip bago siya sumunod sa isang tanong. Medyo malayo ako sa iyo, pero alam mo ako. Hulaan ko, ikaw ba ay isang Hongmeng Grandmaster? Sa pagkakataong ito ay si Justin ang nahuli. Wow! Hindi mo inaasahan na makikilala mo sila. Interesting. Nagkakamali ka, hindi ako malapit sa kanila.
Kung wala na akong aalis. Talagang hindi komportable si Jinsel ngunit gayunpaman ay wala siyang dahilan para pigilan siya, kaya pinanood niya ang pagsara ng pinto. Bumalik sa dati nitong katahimikan ang silid. Malungkot na nagpakawala ng buntong hininga ang babae habang nakatitig sa kisame ng hotel, namumula ang kanyang mukha sa mga sulyap ng panghihina ng loob. Pagkatapos ng isang magandang pahinga, siya ay umupo ng tuwid sa kanyang daan upang hugasan ang malagkit at malapot na mga tagpi sa kanyang katawan. Ngunit sa sandaling iyon, nahulog ang kanyang tingin sa kamera na nakapatong sa stand. Ang mga mag-aaral ni Jinsel ay agad na naging kasing liwanag ng araw na para bang nakatuklas siya ng ginto, bago nakita ang masamang ngiti sa kanyang mukha. Sa labas ng hotel, ang mga kalye ay naiilawan ng may mga poste ng lampara at buwan. Tahimik na lumabas si Justin sa gate ng hotel. Palibhasa'y ninanamnam ang malamig na panahon, nakaramdam siya ng lakas at handa ng umalis. Patungo sa isang babaeng tulad ni Jinsel, sa kabila ng kanyang bagong tuklas na pagkagusto sa isang malamig, tila walang buto na katawan, mula sa oras na kasama niya siya ay hindi na mamahalin ni Justin. Ano man ang kanyang background o ang kanyang lahi, mula noong unang pagkakataon na nakilala niya siya, ito ay isang harapan lamang na napagpasyahan niyang ilagay. Walang tunay na damdamin ang kasangkot. Bukod dito, alam ni Justin na hindi siya isang tao mula sa isang ordinaryong background. Sino ang nakakaalam kung anong uri ng mga kaguluhan na maaaring lumitaw kung isangkat niya ang kanyang sarili dito? Kung tungkol sa kanyang virginity na kinuha ng kanyang sarili, halos hindi nag-aalala si Justin tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, kung hindi dahil sa kanyang mga pukana at matinding pagkalason, wala talaga itong balak na pilitin ito sa kanya. Hindi tulad ng nakakabaliw na gabing iyon kasama ang munting vixen na si Anzin, na siya ang nagkusa na sumampa sa kanya, sa pagkakataong ito ay siya naman ang umupo sa harapan, kaya naman wala siyang emosyonal na pasanin na dumating sa huli. Pagkakataon kasama si Anzin or Joyce. Bumalik sa kanyang asul na Porsche, binuksan ni Justin ang makina bago tumingin sa likod na salamin. Ang mga gilid ng kanyang mga labi ay sumasabunot sa isang pag-iisip ng isang tiyak na bagay, na halos agad na pinigilan habang siya ay umiiwas patungo sa highway at sumugod kaagad. Sa Central City, sa loob ng master bedroom ng Nigel residence ay nakaupo si Gilmore. Nakaupo siya sa gilid ng kanyang mesa habang marahang hinihimas ang isang napakagandang lion paperweight na gawa sa puting jade. Kasalukuyan siyang binibigyan ng briefing ng isang messenger. Nakasuot ng pasadyang suit ang makulit na mukha na messenger habang nakatayo siya sa mismong pasukan habang maingat niyang inilarawan ang mga detalye. Nang mukhang malapit na itong matapos, pinutol siya ni Gilmore. So sinasabi mo, all this while, laging kasama ng madam ang munting pulubi na iyon. Oo, ang tatlong pagkain ni madam ay inihanda ng munting pulubi na iyon. Sinabi sa akin na 2 beses sa pagitan ng tinamaan ng mataas na lagnat ang ginang, sa oras na iyon ay nandoon din ang pulubi sa tabi niya. Ang kalmadong mukha ni Gilmore ay may kislap ng pagkalito. Yung pulubi, ano ang background niya, nagawa mo bang hukayin? Siya ay isa lamang hamak na batang magsasaka. Ilang taon na ang nakalilipas ay bumagsak siya sa kanyang pagsusulit sa pasukan sa kolehiyo, hindi nagtagal pagkamatay ng kanyang mga magulang. Ang pulubi ay isang lumpo din, walang anumang mga benepisyo sa lipunan. Siya ay naging bahagi ng lipunang walang tirahan noon pa man. Ayon sa mga salita ng ilang pulubi na gumagala dito sa Stonegate, ang Piley ay malugod na tinatanggap ng karamihan sa kanyang mga kasamahang pulubi, dahil siya ay marunong bumasa at may kakayahang magbigay ng tulong sa kanila. Tumango si Gilmore. Nakipag-ugnayan na ba ang ginang sa sino man mula sa bahay, o kahit sino pa man? Sumagot ang mahusay na messenger, ang ginang ay palaging nasa solemn na kalagayan. Wala pa siyang nakipag-ugnayan sa sino man maliban sa Piley na iyon. Uye?
Ang kamakailang muling pinagsamang apo ng angkan ng Gibson na si Justin, nakipagkita siya sa ginang ng isang beses, ngunit hindi niya pinatagal ang kanyang pananatili. Nang marinig ang pagbanggit ng pangalang Justin, ang paperweight na nasa hawak ni Gilmore ay mahigpit na nakakuyom hanggat maaari, halos parang gusto niyang batasin ang puting jade. Gayunpaman, hindi rin nagtagal bago bumalik si Gilmore sa dati niyang kalmado. Yung 30 pulubi na inutusan kong paalisin mo, paano nangyari? Magtiwala ka, guro. Naalagaan na sila. Ang lalaking nakabispok suit ay pumutok ng masasamang tawa. Mabuti. Siguraduhing walang bakas na maiiwan. Sure, but do you mind me asking, bakit hindi natin madaliin ang pagbabalik ni Madam? Tsaka, hindi ba dapat isa ang pile sa mga hamak na papatayin? Agad na lumitaw si Gilmore na puno ng sakit at paghihirap bago gumawa ng mapagpasyang desisyon. Ang ginang ay hindi na bahagi ng angkan ng Nigel. Ha! Ang lalaking nakabispok suit ay nagtaas ng ulo sa pagkalito. Pumili ng oras para ibalik ang ginang at ang pile na iyon sa Central City. Ngunit siguraduhing maging banayad at matulin hanggat maaari. Ayokong may parating sa publiko ang balitang ito. Kung makarinig ako ng bulong sa paksa, sisiguraduhin kong hindi ka na muling tatayo sa harapan ko, ungol ni Gilmore. Ang lalaking nakasot ay tila may naintindihan habang ang takot at pagkadismaya ay sumilay sa kanyang mga mata, ngunit sa huli ay tumango siya. Magtiwala ka, Master, nanumpa ako para sa angkan. Balak kong tuparin ito. Hinahangaan ko ang iyong katapatan. Dapat mong malaman na ito ay isang sitwasyon na direktang nakakaimpluwensya sa pagmamataas ng angkan na ito, isang problema para sa mga miyembro nito na harapin ang kanilang mga sarili. Tandaan, huwag hayaan ang balita na makarating sa aking anak. Tiniyak ni Gilmore na bigyang diin. Tumango ang angkop na mensahero bilang pagsang-ayon. Nang makitang wala na siyang utos, dahan-dahan siyang umatras palabas ng silid. Habang dahan daw ang sumasara ang pinto, umikot si Gilmore sa gilid ng mesa at naglakad patungo sa isang photo frame na nakatayo sa gilid ng mesa. Sa larawan ay isang mag-asawang nakangiti, si Carmela, at ang kanyang sarili. Si Gilmore ay napuno ng kalungkutan sa kanyang ginawa. Carmela, patawarin mo ako. Sampal. Umalangaw-ngaw sa bakanting silid ang mga tunog ng nababasag na salamin. 757. Bumalik sa opisina ng CEO sa itaas na palapag ng Yellow International, ang bagong hinirang na assistant, si Hannah Lane, ay nakasuot ng itim, round-collared blazer na may pulang palda na nakapulupot sa kanyang slim legs. Ang kanyang itim na fishnet na medyas ay mahusay na kontrabida sa kanyang pulang palda, na nagbibigay sa kanya ng mapang-akit na vibe. Ang Yellow International ay walang mahigpit na patakaran sa dress code sa kanilang mga empleyado. Sila ay pinahihintulutan na magbihis gayunpaman sila hanggat ito ay angkop. Tila kinakabahan si Hannah, habang sinisikap niyang mag-ingat na huwag huminga ng masyadong malakas. Hawak ang tray gamit ang isang kamay, inilapag niya ang mga teacup sa coffee table sa tabi ng sofa, na natiling isang matigas na ngiti habang tinatapos niya ang kanyang tungkulin. Nakikipag-usap si Marian sa mga nakatataas tungkol sa kanilang kamakailang pagkuha. Maliban sa mga kasangkot, tanging isang katulong na tulad niya ang makakaalam ng mga minuto ng mahahalagang pagpupulong tulad nito. Nagtrabaho ang Yellow International ng libu-libong empleyado, nagpapatakbo ng mga negosyo sa industriya ng fashion, luxury, at cosmetic. Kasali rin sila sa entertainment, travel, at real estate. Bihira para sa isang normal na kumpanya na gumastos ng bilyon-bilyon sa isang proyekto, ngunit ang ganitong bagay ay karaniwan sa Yellow International. Si Hannah sa una ay isang ordinaryong manggagawa sa opisina sa Departamento ng Relasyon sa Publiko. Bagamat nagtrabaho siya sa punong tanggapan, maliit ang pagkakataong makilala niya ang Pangulo. Hindi niya alam ang impormasyon at mga pagpupulong tulad nito. Mula nang mahirang siya bilang isang katulong, wala siyang narinig na isang pulong na hindi tumatalakay sa mga bagay sa daan-daang milyon. Lalo siyang kinilig nang magpa-photocopy siya ng mga dokumento para kay Marian. Kinakabahan siya kapag nakikita niya kung paano mababago ng husto ng ilang pirasong papel sa kanyang mga kamay ang kumpanya sa malapit na hinaharap.
Hindi nakakagulat na ang dating katulong na si Danica ay napakayabang sa kabila ng kanyang mababang posisyon. Ito ay dahil sa pakiramdam niya ay mas pinagkakatiwalaan siya kaysa sa pamamahala. Si Hana ay paulit-ulit na humanga sa kanyang amo habang lumilipas ang mga araw. Maaari siyang pumunta sa isang buong araw na nagsasalita ng wala pang 10 pangungusap minus ang mga pulong. Paanong ang isang babaeng mas bata sa kanyang sarili, nakakagalaw ng bilyon sa isang pirma? Naisip ni Hana sa kanyang sarili. Kung ako ang nasa posisyon niya, baka mabaliw ako sa sobrang daming pera. Tahimik siyang umalis pagkatapos na ihain sa kanila ang tsaa, hindi naglakas loob na lampasan ang kanyang pagtanggap. Kahit natahasang binanggit ni Maria na wala siyang pakialam, nakakagigil na makasama ang mga taong ibang klase sa kanya. Nang magsara ang pinto, nakangiting sinabi ni Melinda na nasa kanan ni Marian, sa nakalipas na ilang taon, si Danica ang palaging katulong. Ngayong ginampanan na ni Hana ang tungkuling iyon, hindi ko pa rin lubos maisip iyon. Dahil ang mga executive na naruroon ay pawang mga babae, ang kanilang mga pag-uusap ay mas maluwag kaysa sa inaakala ni Hana. Tumango ang marketing department head at ngumiti. Ito ay dahil ang departamento ng relasyon sa publiko ay palaging may mga mahuhusay na empleyado. Ngunit, sa totoo lang, hindi ko inaasahan na ikakasal si Assistant Wu kay Vice President Brown at lilipat sa States. Hindi rin ako sanay na makita si Hana bilang katulong. Pambihira ang hitsura ni Marian, suot ang pinakabagong Chanel sequin coat na may katugmang plain-colored na damit at isang pearl belt na nakapulupot sa kanyang baywang. Casual niyang isinulat ang ilang mga bilog sa papel gamit ang kanyang Mont Blanc pen at sinabi sa isang patag na tono, hindi mo na kailangang masanay sa kanya bilang aking katulong. Nang marinig ito, natural na tumahimik ang iba, hindi makasagot. Sa buong panahon, si Talia na nakaupo sa kaliwa ay tila nag-ambala habang bahagya siyang nagsasalita. Kitang-kita ang dark circles niya kahit pilit niyang tinatakpan ng make-up. Hindi siya pinansin ni Marian at ibinalita ang pagtatapos ng pulong pagkatapos bigyan sila ng mahahalagang bagay na dapat gawin. Isa-isa silang lumabas ng silid ngunit sadyang pinabagal ni Talia ang kanyang paggalaw upang manatili sa likuran. Yakap-yakap ang mga file, tumingin siya kay Marian sa kanyang maputlang mukha. Mahina niyang tinawag ang kanyang pangalan, Marian. Itinaas ni Marian ang kanyang ulo at tumingin sa kanya. Mukhang hindi ka maganda. Kung ang kargada ng trabaho ay nagpapahirap sa iyong katawan, maaari kang magpahinga. Walang gaanong trabaho para sa iyo tungkol sa paparating na pagkuha ng resort, kaya hindi mo kailangang makaramdam ng sama ng loob. Ngumiti si Talia at umiling, hindi tungkol doon. Itinikom ni Talia ang kanyang mga labi at tumingin sa lupa, walang lakas ng loob na makipag-eye contact sa dati niyang kaibigan. Siya. Bakit hindi nasagot ang mga tawag ko? WHO. Sinuri ni Maria na may blankong mukha. Bumaba pa ang boses ni Talia. Justin. Vice President mo, sa palagay ko ay hindi angkop sa iyo na magtanong ng personal tungkol sa aking asawa sa oras ng trabaho, sagot ni Maria na may malamig na ekspresyon. Nanlalabo ang mga mata ni Talia at nanginig ang kanyang katawan. Ngumiti siya ng pilit na pinipigilan ang kanyang mga luha. Ito ang pagkakamali ko. Patawarin mo ako at hayaan mo akong makabalik sa trabaho, Boss Lysander. Pagkatapos mag-sorry, tumalikod siya para lumabas ng pinto. Nagsalita si Maria nang makalapit siya sa pinto. Nasa States siya, sa bahay ng kaibigan niyang si Christine. Tumigil si Talia sa kanyang paglalakad, namumula ang kanyang mga mata habang nagpasalamat sa kanya. Diretso siyang umalis at agad na isinara ang mga pinto. Mabilis ang mga hakbang ni Talia habang naglalakad siya patungo sa elevator. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha habang mariing kinusot ang kanyang mga mata. Natatakot ka bang harapin ako kaya naisip mo na ang pag-alis ng bansa ay ang pinakamahusay na ideya? Ngunit mabilis siyang nakawala rito nang dumating ang elevator. Bumalik na siya sa normal pagpasok niya sa elevator. Talia, dumating ka sa lungsod na ito noong ikaw ay 13 at nakaligtas dito. Masyado kang nagdusa. Hindi ka madaling madadala sa pagbabago ng puso ng isang lalaki.
Sabi niya sa sarili. Ang hindi niya alam, pagkaalis niya sa opisina, ibinaba ni Marian ang kanyang pagkilos at humiga sa sopa na may pagod na titig. Tumangala siya ng walang patutunguhan sa kisame, binibigkas ang sarili, Marian, hindi mo sila masasamahan. Hindi mo kaya. Kasabay nito sa Chicago, walang ideya si Justin sa mga pangyayaring nangyari sa kanyang tahanan habang iniwan niya ang kanyang telepono doon. Isang hindi maisip na hindi pagkakaunawaan ang naganap na nangangailangan ng kanyang agarang atensyon. Sir, kailangan kong makita ang iyong ID, sabi ng isang itim na pulis na may mabagsik na mukha habang pinapaalis niya si Justin. Nagkibit-balikat si Justin at sumagot, pasensya na pero wala ako nito ngayon. Nasa labas lang ako para sa hapunan. Ang totoo niyan, si Justin ay illegal, na pumunta sa Chicago kaya hindi niya dala ang kanyang ID. Ang pulis ay tumingin sa kanya ng kainahinala. Kung ganoon nga ang kaso, maaaring may malamang dahilan ako para i-escort ka sa istasyon ng pulis. May mga dahilan kami para maniwala na ninakaw mo ang sasakyang ito. Mangyaring sundan kami sa istasyon ng pulisya. Ngumiti ng mapait si Justin. Sir, what's the point of being so committed to your job? It is already dark out. Just go back and make love to your wife. Pakibantayan ang iyong wika. Maaari kitang kasuhan ng verbal assault sa isang pulis. Pinandilatan siya ng pulis at binuksan ang pinto ng kanyang sasakyan, sinenyasan si Justin na sumakay sa kanyang police car. Napabuntong hininga si Justin. Paano ang verbal na pag-atake sa anumang paraan? Tandang pananong. Pagtataka niya. Ngunit ang tanging nagawa niya ay patayin ang makina at sundan ng pulis kahit ayaw niya. Nang makapasok na siya sa kotse, tahimik na pinaandar ng puting pulis sa driver's seat ang kotse bago nagmaneho patungo sa isang fork road at lumiko sa kanluran. Umupo si Justin sa backseat na may board na mukha. Mga opisyal, hindi pa ako nakakakain ng hapunan ko. Magiging mabait ba kayo para bigyan ako ng pampuno ng aking tiyan? Walang sumagot sa kanya, na para bang hindi siya nakikita ng mga ito. Inisip ni Justin na ito ay isang pag-aaksaya ng oras at nagpa siya na manahimik. Nakarating sila sa isang maliit na daungan tapos magmaneho sa ilang kalsada. Walang nandoon, maliban sa ilang bodega. Walang nakitang istasyon ng pulis. Natarante si Justin at nagsalita. Hoy mga opisyal, sa palagay ko ay maaaring mali ang iyong direksyon. Mukhang hindi ito karaniwang lugar para sa istasyon ng pulisya. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay tumalikod ang puting pulis at sumagot ng nakangiti, well. Sinong mag-aakala na ang kahangahangang Pluto ay darating sa puntong hindi niya nakikilala ang sarili niyang mga kaaway? 758. Kumunat ang noo ni Justin. Hindi ka pulis. Sino ka? Bumungis-ngis ang itim na pulis, inilantad ang kanyang malaperlas na puting ngipin. Lahat sa magandang panahon. Huminto ang kotse sa gilid ng kalsada ng isang daungan bago nagsalita ang puting lalaki, bumaba ka. Hindi namin nais na paghintayin ang aming bisita, ngayon tayo ay Pluto. Iniwan nila ang sasakyan, naiwan si Justin sa katahimikan. Nakatitig sa kanila na may blankong ekspresyon, umiling si Justin bago binuksan ang pinto. Ang simoy ng karagatan mula sa daungan ay tumagos sa manipis na kamisete ni Justin na naging sanhi ng hindi pagkakapantay-pantay ng linang. Ang mahinang liwanag mula sa mga street lamp ang nagliliwanag sa daungan na halos hindi na nakikita ang paligid. Hinubad ng dalawang pulis, ang kanilang mga uniforme, inilantad ang isang asul na masikip na t-shirt na puno ng lakas ang kanilang dibdib. Blue Storm? Sabi ni Justin habang nakapikit ang kanyang mga mata. Isang karangalan na maalala ni Pluto mismo. Isang mapagmataas na ngiti ang nakaplaster sa mukha ng puting lalaki. Hayaan mo akong magpakilala. Ako si Seidel at ito ang partner ko, Stark. Ngumisi si Justin. At kayong dalawa ang nagdala sa akin dito ng walang backup. Umiling si Stark. Siyempre hindi, tumawag kami sa SEAL kung sakali, ngunit sa palagay ko ay hindi na kailangan ngayon. Parang ang Pluto na dati naming kinatatakutan ay masunurin na. Natapos si Stark sa isang malakas na sipol.
Napuno ng mga yabag ang hangin habang ang hindi mabilang na mga kalabog ay bumangon sa likod ni Justin. Hindi nagtagal ay lumitaw ang mga elite ng sales mula sa mga lalagyan ng kargamento at bumuo ng dalawang hanay, na nakapalibot kay Justin bago itinutok ang kanilang mga baril sa kanya. Napabuntong hininga si Justin. May balak ka bang patayin ako? Bago pa makasagot ang mga lalaki, isang lalaking may English accent ang sumigaw, ako ang magtataglay ng karangalang iyon. Isang anino ang lumitaw mula sa dilim, na nagpapakita ng isang lalaki na may mahabang buhok. Dahan-dahan siyang naglalakad sa kanyang floral robe na may hawak na samurai sword. Ilang figure ang lumitaw sa karagatan pagkatapos ng lalaki, isang babae na nakasuot ng magandang kimono na nakatikip sa itim na balabal na nakatikip sa kanyang mukha at isang gwapong oriental na lalaki na may dalang punyal. Takamagahara. Walang magawang ngumiti si Justin. Kaya parang ang karamihan sa inyo ay alam ang nawalang kapangyarihan ko. Mayroon bang kinatawa ng Blue Storm na papatay din sa akin? Nakilala siya ni Justin. Ang mahabang buhok na samurai ay isang taong nakilala niya sa France. Ang general ni Takamagahara, si Norarian. Ninisyon siya ni Namera. Mukhang nawalan ka talaga ng powers. Nung una hindi ako naniwala, balita ko natalo ka kay Poseidon. Nagkibit balikat si Justin bago nagpatuloy si Namera, nakakalungkot na hindi ko nakita ang labanan sa aking sarili. Ngunit, wala itong kinalaman sa akin. Ang layunin ko lang ay patayin ka at ngayon. Ipaghihiganti ko ang aking kasintahan na si Snowgirl. Akala ko iiwan mo na lang ako sa sitwasyon ko. Natutuwa ka ba sa pang-aapi sa mahihina? Nagtataka na tanong ni Justin. Napabulala si Norarian, hindi ako ang nagpapahina sa iyo. Hindi ko kasalanan na natalo ka sa labanan at naging ganito ka. Si Seidel mula sa Blue Storm ay pumasok bilang isang babala. Norarian, hindi kami pumayag na patayin mo ang lalaking ito. Dapat mong malaman na siya ay lubhang kapaki-pakinabang para sa amin. Kung papatayin mo siya ngayon, maging handa sa mga kahihinatnan. Napangisi si Norarian. Makatiyak ka, hindi ako interesado sa isang walang kapangyarihang Pluto. Hindi ako maaaring umalis ng walang dala, gayunpaman. Hindi ako humihingi ng marami. Ang gusto ko lang gawin ay baliin ang bawat buto sa kanyang katawan. Pinalakpakan ni Justin ang kanyang mga kamay at napabulalas, napakatalino ng pagkilos, aking kaibigan. Ngunit ayaw mo ba akong patayin? Bakit hindi mo sila hayaang subukan ito? Itigil ang pagsasabi ng halata. Isang malamig at nakakainis na ngiti ang ipinakita ni Stark. Umakyat si Seidel, nakasuksok ang mga kamay sa kanyang bulsa, at sinabing, hindi ka na malakas. Madaling ibagsak ka. Sikreto lang namin ang nakakaalam. Kung makikipagtulungan ka sa amin at ibibigay mo ang iyong mercenaryong resources, ang iyong nakareserbang enerhiya, armas, at mga ari-arian, marahil. Maaari tayong maging magkaibigan. Hindi mo na kailangang mamatay ng bata pa. Alam kong marami kang manliligaw sa bahay. Gusto mo silang makita muli, hindi ba? Kaya ganito ang mangyayari. Kung maaari ba akong magtanong sa iyo ng isa pang tanong? Ginulo ni Justin ang kanyang buhok. Pakiusap, sabi ni Seidel. Sino ang nagsabi sa iyo na nawala ko ang aking paglilinang? Tumawa ng malakas si Seidel. Oh dear Pluto, drop the act. Gumagawa pa rin ng walang laman na pagpapakita ng lakas. Kung hindi kami sigurado sa aming impormasyon, kami ay nagdala ng mga reinforcement. Nakuha namin ang impormasyong ito mula sa isang mapagkakatiwalaang source. Kung mayroon ka pa ring isang ikasampu ng iyong nakaraang antas ng kapangyarihan, hindi kami magdadala ng isang team na kasing liit na darating para sa iyo. Huminto si Justin bago sinabing, oh now I see. Pagkatapos kong masugitan ng husto, maliban kina Prandelli at Christine, ang tanging taong nakilala ko ay ang pinuno ng Blue Storm. Pinutol siya ni Stark at napaungol, ano? Wala ka ng pagpipilian ngayon. Iminumungkahi ko na makipagtulungan ka sa amin bago magdesisyon ang kaibigan nating Hapones dito na kumilos. Malamang na gumawa kami ng deal para payagan kang panatilihin ang isang kamay o paa.
Kahit na gusto kitang patayin tulad ng ginawa mo sa aking pinakamamahal na si Judy. Gusto kong kainin ang iyong laman at inumin ang iyong dugo. Si Judy ay miyembro ng Blue Storm na pinatay ni Justin sa Japan noon. Isa rin siya sa mga huling inapo ni Christine sa lupa. Gayunpaman, siya ay ipinanganak sa pamamagitan ng isang ordinaryong katawan ng tao, kaya hindi pinapansin ni Christine ang kanyang ginawa. Nagulat si Justin na si Norarien, bilang isang demonyo, ay naghihiganti sa kanyang kasintahang tao. Kasabay nito, ang itim na lalaki na si Stark ay naghihiganti sa kanyang puting kasintahan. Nagtagal si Justin, tumingin sa paligid bago bumantong hininga. Wala ba talagang ibang kasama? Kahit sino sa amin ay maaaring magpabagsak sa iyo nang hindi nagpapawis, walang emosyong sabi ni Norarian. Handa ka na ba? Aabot na ako anytime ngayon. Hindi nasisiyahan, lumakad si Justin ng pabilog, nakakross ang mga kamay sa likod. Pagkatapos ay itinuro niya ang mga miyembro ng Takamagahara at ang iba pa na bigo. You guys really have too much time. Why would you get yourselves in this? I was hoping that the person who impersonate me would come at me like you did. Hindi na mangyayari yun since you guys came over at this moment. Kahit gusto mong wakasan ang sarili mong buhay, kailangan mo ba talagang pumunta ngayon sa lahat ng oras? Nagkatinginan ang mga miyembro ng Takamagahara, Seidel, at Stark, nalilito. Malinaw na hindi nila naiintindihan si Justin. Si Norarian ang unang natauhan. Malamig na bumantong hininga, sinabi niya, hindi ko nararamdaman ang iyong karaniwang aura ng pakikipaglaban ngayon. Tingnan natin kung gaano katagal ang plano mong pag-usapan ang iyong paraan. Mag-ingat sa aking talam, Nenekerimaru. Sa sandaling natapos ni Norarian ang kanyang pangungusap, siya ay naglaho mula sa dati niyang kinatatayuan. Nang siya ay muling lumitaw, siya ay nasa harapan mismo ni Justin. Ang kanyang talam ay marahas na kumikislap habang ito ay naglaslas pailes, na nakatutok sa pulso ni Justin. 750. Si Justin ay nakatayo sa parehong lugar na nakakross arms, na medyo hindi kasiya siya. Kung hindi lang dahil sa pride niyang lalaki, nagpout siya na parang batang babae. Ang mga miyembro mula sa Takamagahara at Blue Storm ay nag-isip na si Justin ay nabigo na tumugon sa lakas ni Norarian dahil nawala siya sa kanyang cultivation, na nagpapakita ng paghamak sa kanilang mga body language. Isang nakabulag na flash ang dumaan. Ang talim ni Nenekerimaru sa wakas ay dumapo sa pulso ni Justin. Ha! Hindi alam kung sino ang gumawa ng tunog na iyon. Ngunit maliwanag, ang isang hitsura ng pagtataka ay makikita mula sa dati ng naiinip na mga mata ng lahat. Ang talim na si Nenekerimaru ay tumama nga sa pulso ni Justin, ngunit ang matalim na gilid nito ay nabigong maglaslas na unting sugat, lalo pa ang pagputol sa pulso ni Justin. Walang nakitang tilamsik ng dugo. Bahagyang tumingin si Justin kay Norarian. Iyon lang ba? Nagulat si Norarian. Tumalon siya paatras at sinabi, mukhang nawalan ka ng cultivation, ang iyong katawan ay kasing lakas pa rin ng dati. Hindi ka kayang sakta ng mga ordinaryong hampas. Hindi nagabalang magpaliwanag si Justin, nakatayo pa rin, iniisip kung ano ang gagawin niya mamaya. Wala siyang kahit katiting na pag-aalala sa kung paano aatakehin ng mga taong ito ang kanyang sarili. Nakaramdam ng hinamak, isang misteryosong kubo na figure mula sa Takamagahara, na nakatago sa isang itim na balabal, ay lumapit kay Norarian. Sa paus at magaspang na boses, nagsalita siya, General, dahil matigas ang katawan ng taong ito, at hindi kailangan ng iyong lakas para tapusin siya, hayaan mo akong subukan. Kung walang cultivation, tiyak na magkakaroon ng limitasyon kung gaano kaitigas ang kanyang katawan. Ngumisi si Norarian. Tag-uro, huwag masyadong pangit. Hindi. Huwag mong pigilan ang iyong sarili, sabi ni Seidel. Huwag mag-alala na sirain ang lugar na ito. Nakipag-ugnayan kami sa pulisya para harangan ang kapitbahayan. Kahit anong mangyari, walang lalapit. Hehe, tumawa ng masama si Taguro. Kung gayon, oras na para magsaya. Sa sandaling matapos siyang magsalita, kumislap ang dalawang dilaw na flash mula sa misteryosong itim na balabal.
Pagkatapos, lumipad ang balabal, inilantad ang misteryosong figure. Isang mapurol at gininto kalansay ang lumitaw sa harap ng lahat. Ang mga dilaw na apoy ay tumitibok sa bawat guwang na butas ng mata ng kalansay at ang bawat buto ng hubad na kalansay ay napapaligiran ng isang siksik, itim, nakal-alasong fog. Ang ilan sa mga elite mula sa sales ay hindi napigil ang umatras ng ilang hakbang nang makita nila ang kasuklam-suklam na hitsura ng kanilang kaalyado. May sabi-sabi na noong sinaunang panahon ng digmaan sa Japan, maraming bangkay ng mga sundalong Hapon ang naiwang bukas na nabubulok. Dahil ang mga buto ay hindi ibinaon, ang sama ng loob at hinanakit mula sa mga espirito ng namatay ay unti-unting nabubuo, namuo, at kalaunan ay isilang na muli sa anyo ng isang demonyo. Ang demonyong si Taguro ay nagtataglay ng pisikal na quintessence ng milyon-milyong bangkay. Ang integridad ng istruktura nito ay mahirap maunawaan. Ang tunay na anyo ni Taguro ay nagsimulang lumawak ng mabilis pagkatapos ng kanyang paglitaw. Ang mga buto nito ay nagiging mas makapal at mas mahaba, na pinapaikot ng malapot at madilim na fog. Lumaki ito ng higit sa 2 beses sa dating sukat, na may taas na halos 3 metro. Pluto, hayaan mo akong kumatok sa iyo ng mabuti at malakas. Makikita ko kung gaano ka katigas. Ang humongous skeleton, na kasing bilis ng kidlat, ay humakbang ng isang hakbang at dumating sa harap mismo ni Justin. Bang! Isang buto ng kamao na kasing laki ng isang nakakagiling na disk ang bumagsak sa posisyon kung saan nakatayo si Justin. Habang ang suntok ay naglabas ng malaking bunganga sa bumagsak, na napapalibutan ng alikabok, si Justin ay ganap na hindi nasaktan. Sa susunod na pagkakataon, ang lahat ay namangha. Hindi alam kung kailan nawala si Justin at muling nagpakita sa likod ni Taguro. Ang manatiling hindi nasaktan sa kahangahangang welga ay maaaring ipaliwanag sa pamamagitan ng lakas ng katawan. Ngunit paano maipaliwanag ng isang tao ang kanyang mad-alien, hindi nakikitang mga paggalaw? Damn, hindi ba nawala ang kanyang cultivation powers? Kinilabutan si Stark. Hindi. Hindi pwede. Umiling si Seidel. Imposibleng nagkamali si Poseidon. Kung hindi ako nagkakamali, bagamat nawala na ang kanyang cultivation powers, ang pisikal na kondisyon ng kanyang katawan ay nagbibigay daan sa mga nakakatawang reflexes. Narinig ng karamihan ang katwiran ni Seidel at naging mas kalmado. Kung tutuusin, hanggat umaasa lang si Justin sa kanyang pisikal na kondisyon, hindi sila masyadong matatakot. Bastos. Galit na galit si Taguro dahil napalampas niya ang kanyang suntok. Ang makapal, madilim na hamog na nakapaligid sa kanyang kalansay ay biglang sumugod mula sa mga butas ng buto patungo sa direksyon ni Justin. Dodge. Ngayon na. Mabilis na tumugon si Seidel sa pamamagitan ng pag-uuto sa ilang miyembro ng SEAL malapit sa Justin na tumakas. Medyo huli na ang pagdating ng pagtuturo. 2 sa mga miyembro ng koponan ang nakalanghap ng maliliit na volume ng itim na ulap at agad na nalason. Ang kanilang balat ay may festered, na ginagawa silang isang bunten ng nabubulok na laman. Mabilis na umatras ang ibang mga sundalo. Sa kabilang banda, hindi umalis si Justin. Pinisil niya ang ilong at winagayway ang kamay habang nakasimangot. Mabaho. Tila ang nakalalasong fog ay hindi gumana ng pareho kay Justin tulad ng ginawa nito sa mga miyembro ng SEALs. Sa galit, ang malaki ngunit maliksi na katawan ni Taguro ay kumilos ng mas mabilis kaysa sa isang ipoypo. Lumiko siya at ibinuka ang kanyang hubad na pang-itaas na paa na nakabuka bago ang isa pang umaalo na ulap ay sumugod kay Justin. Tingnan ko kung saan ka tatakbo sa oras na ito. Umungol si Taguro. Nang makitang hindi gumagalaw si Justin, naramdaman niyang mahawakan niya kaagad si Justin, ang dilaw na apoy sa kanyang mga mata ay nagliliyab ng maliwanag. Gayunpaman, muling nangyari ang tila nakakatawang eksena. Ang papalapit na skeletal arm, na akmang sakupin ang katawan ni Justin, huminto sa isang posisyong wala pang 1 pulgada mula sa katawan ni Justin. Naguguluhan ang lahat. Bakit tumigil si Taguro sa kanyang pagkakasala? Hoy, anong ginagawa mo? Bilasin mo siya. Hindi nasisiyahan si Stark. Nagsimulang manginig ang buong kalansay ni Taguro at paus niyang binibigkas, ay, hindi ko siya mahuli.
Nagulat ang lahat ng naroroon, sa wakas ay napagtanto na ginagawa ni Taguro ang kanyang makakaya, ngunit nabigo siyang makalapit kay Justin. Naguguluhan si Noraria na may mahabang talon sa kamay. Paano ito posible? Hindi ko maramdaman ang anumang pagbabago sa enerhiya. Ano ang nangyayari? Ang dalawa pang demonyo ng Takamagahara parehong mukhang marangal din. Mas sensitibo sila sa mga pagbabago sa enerhiya kaysa sa mga tao. Ngunit nabigo silang maunawaan ang katwiran sa likod ng kawalan ng kakayahan ni Taguro na maglagay ng isang daliri kay Justin. Ang laso ng bangkay ni Taguro ay magiging mabisa kahit sa mga demonyo, ngunit si Justin ay mukhang maayos pagkatapos malanghap ang hamog para lamang sabihin na ito ay mabaho. Tumingin si Justin nang walang pakialam, na para bang naiinip siya. Scatter, malumanay niyang sabi. Walang nakaintindi sa sinabi ni Justin. Ikalat ang ano. Si Taguro ay isang makapangyarihan, walang takot na figure ay isang segundo bago. Sa isang pagkakataon, ang bawat buto, bawat kartilago sa kanyang istruktura ng balangkas ay nagsingaw sa manipis na hangin. Ang split second na iyon ay halos hindi makuha ng mata. Mula sa isang napakalaking pag-iral, nawasak siya sa mas maliliit na piraso, pagkatapos ay naging alikabok lamang bago ito mawala. Nang hindi na umiral ang nakakatakot na apoy sa mga butas ng kanyang mata, walang bakas ng kanyang kalansay at ang itim na fog kanina na makikita. Wala man lang nalalabi, na para bang hindi pa siya umiral noong una. Imposible. Paano ito? Ungol ni Motokuto, nanginginig sa kanyang kimono na pulang dugo. Natigilan ang mga miyembro ng SEALs, nalaglag ang kanilang mga panga. Ang kanilang nanginginig na mga ripple ay nagtaksil sa kanilang walang takot na hitsura. Walang ibang naramdaman doon. Ang mga ekspresyon ng mukha ni Seidel at Stark ay nagsabi ng parehong kwento ganap na takot. Sa sandaling ito, ang lahat ay nakakuha ng pinag-isang paghahayag, ang taong ito ay hindi kailanman nawala ng kapangyarihan. Mahigpit na hinawakan ni Noraria ng kanyang talon na si Nenekerimaru. Hindi ko maintindihan. Inalis mo ang aking mandirigma. Habang wala akong maramdamang lakas mula sa iyo. Halatang napakalaki ng iyong mga kakayahan upang unawain. Malinaw na nabigo ang ating plano, ngunit wala tayong pagpipilian maliban sa labanan hanggang sa ating huling hininga ngayon. General, hayaan mong tulungan ka namin ni Rokurokubi. Sa isang kisap mata, si Motokuto at ang kanyang walang kamali-mali, magandang buhok ay maluwalhating nagbagong anyo sa matalim na mga araw, na nakakalat sa lahat ng direksyon at inilunsad ang kanilang mga sarili sa kaaway. Ang mga araw ay naglakbay ng mas mabilis kaysa sa bilis ng tunog na nagdulot ng nakakabinging sonic booms na umalangaw-ngaw. Nahiwalay ang ulo ni Rokurokubi sa leeg. Ang walang ulong katawan ay nagsagawa ng nakakasilaw na paggalaw. Sa kanyang ulo, ang kanyang mga tainga ay naging isang pares ng mga pakpak. Ang mga manipis, hindi nakikitang mga sinulid ay nabuo sa paligid ng kanyang ulo, at nagsimulang lumipad sa unti-unting pagtaas ng bilis. Ang mga transparent, stone-slicing razor thread na ito ay lumapit at pinalibutan si Justin, sinusubukang limitahan ang paggalaw ni Justin sa isang maliit na lugar. Salamin ng kadalisayan. Isang pag-awit ang maririnig, at mula sa kung saan, isang ulan ng magagandang cherry blossom petals ang bumagsak kay Justin. Ang mga cherry blossom na ito ay parang mga patak ng ulan. Si Noraria ay perpektong pinagsama ang kanyang paggalaw sa dalawa sa kanyang mga nasasakupan. Halos hindi masundan ng isa ang kanilang matuli na paggalaw. Si Justin ay nakatayo sa parehong lugar, pinapanood ang magagandang petals na sumasayaw sa kanyang katawan. Nang malapit ng madikit ang mga talulot sa kanyang katawan, bigla itong nag-transform sa isang nakakapaso at naninilaw na apoy. Nang makita na ang welga ng tatlong demonyo ng Takamagahara, Seidel at Stark ng Blue Storm ay natuwa, umaasa na may pagkakataon pang mabuhay. Ang mga nakatusok na araw at naghihiwa ng mga sinulid ng labaha ay sumanib sa nakakapasong apoy upang bumuo ng isang nakamamatay na hola, na ngayon ay nakapaligid kay Justin. 706 na po. Si Justin ay nakatayo roon ng mag-isa, tila na zone out sa kanyang mga iniisip. Mukhang naiintriga siya sa pagpapakita ng apoy sa harap niya.
Nang mapuno ng matinding pananabik ang mga tao, sumigaw si Motekuto. Wow! Ang sigaw na iyon ay nagpang-inig sa mga manunood. Ang mga palda ng apoy ay mahimalang nagbago sa isang kayaig ng mga trompeta habang sila ay dumaan sa Justin at tumabi sa katawan ni Motekuto. Ang mga palda ng nakasisilaw na apoy at matinding init ay dumiretso sa Motekuto bago siya lumunin ng buo. Ang matikas na pulang kimono kasama ang may-ari nito ay nasunog hanggang sa malutong sa apoy ng demonyo. Ang mismong kasanayang nilikha upang patayin si Justin ay bumalik upang maging conclusion sa buhay ni Motekuto. Bago pa may palibot ng lahat ang kanilang mga usa nangyayari, si Rokurokubi, na nakapaligid sa hangin sa itaas nila, ay sumigaw sa matinding paghihirap. Sa sandaling kumawala ang huling sigaw sa kanyang bibig, nagsimulang bumuhos ang dugo mula sa bawat butas ng kanyang katawan. Pilit itong lumabas sa kanyang bungo. Parang bumagsak ang utak niya sa sarili niya dahil sa sobrang pressure. Ang kanyang mga buto ay nagsimulang yumuko at mabali, kalaunan ay kumuyam na parang isang kamao bago bumigay. Ang mga eksena ay kasing madyugo kung hindi hihigit sa mga eksena ng horror film sa mata ng mga manunood. Habang ang lahat ng iyon ay nangyayari, si Justin ay nanatiling nakatayo sa parehong lugar mula sa simula. Hindi pa siya gumagalaw kahit isang pulgada habang bumungad sa kanya ang mga pangyayari. Habang naganap ang sandaling pagdurog ng bungo, si Rokurokubi, tulad ng isang lumang kalansay, ay namatay sa berdeng alikabok at nagkalat sa hangin. Kahit na ang kanyang mga damit ay hindi nakaligtas. Sa sandaling ito, ang Surge of Flames warped ang sarili upang bumuo ng isang humanoid na nilalang. Ito ay walang iba kundi si Norarien, na sinubukang pakawalan ang sarili sa kanyang kalaban, ngunit sinunog naman ng buhay ang kanyang mga tauhan. Pinigilan ni Norarien ang kanyang sarili sa kanyang salita, sinusubukan ang kanyang makakaya na huwag mahulog. Ang kanyang tingin ay nakatuon kay Justin. Ikaw. Paano mo nagawa? Bakit hindi ko makontrol ang sarili kong mga galaw? Nakita si Justin na may isang sulyap ng tunay na pagkamangha. Yung teknik na ginamit mo kanina ay hango sa pagsunog ng sarili mong demon essence, di ba? Nako, kaya nga napakalakas. Malas naman na nakatagpo ka ng kalaban na katulad ko. Walang epekto sa akin ang ganyang trick. Noon, hindi ngayon, hindi kailanman. But to your credit, at least it was a decent show. Baka matalo ako ngayon, at matutuwa akong makatagpo si Snowgirl sa impyerno kung mamatay ako. Ngunit may isang bagay pa rin akong dapat malaman bago iyon. Paano mo ako nagawang itapon na parang basahang manika sa kabila ng walang kahit isang onsa ng enerhiya sa iyo? Walang humpay na tanong ni Norarien. Bahagyang nabalisa si Justin. Hindi naman sa ayaw kong sabihin sa iyo, pero kahit ako mismo ay hindi ko maipaliwanag ng buo. Kung alam mo, alam mo. Kung hindi mo, well, wala talaga akong magagawa para ipaliwanag. Cut the crap. Barilin mo siya kung gusto mong mabuhay. Si Seidel at Stark na nanunood sa gilid ay talagang kinilabutan sa kanilang nasaksihan. Sa kawalan ng pag-asa sa kanilang isipan, ginamit nila ang huli at pinakalumang panlilinlang sa aklat, ang pagtatagumpay gamit ang mga baril. Agad na bumalik sa budi ang mga elite ng SEAL. Sa kabila ng kanilang tunay na takot sa kaaway, sila ay sinanay na dalhin ang mga pilat ng digmaan at agad na nakabalik mula sa pagkabigla. Agad nilang inayos ang kanilang mga sarili sa pormasayon at naglalayong puntiryahin ang mga mahihinang lugar ni Justin. Sunog. Ratitat. Punong-puno ng hangin ang mga tunog ng malalaking sandata na ginawang Amerikano na nagtatapon ng basura sa daungan. Ang napakaraming matataas na kalibre ng bala na nakakonsentre sa isang lugar ay madaling mas nakamamatay kaysa sa pag-atake ng bomba. Hindi gaanong umaasa sina Seidel at Stark, ngunit alam nila na ang balitang natanggap ng Blue Storm ay palsipikado ni Justin. Kung ang lalaking ito ay hindi pa naapektuhan ng mga bala sa nakaraan, ano ang gagawin sa kanya ng mga pinahusay na bala ngayon? Ang tanging nasaksihan nila, gayunpaman, ay ang mga bala ay nagiging alikabok na ilang pulgada lang ang layo mula kay Justin. Bang bang bang. Maririnig ang mahinang pagsabog sa paligid mula sa alitan sa pagitan ng mga bala at hangin.
Ngunit ang kanilang mga pagsisikap ay walang kabuluhan. Paanong posible? Ang masaksihan ito ay higit na nakapipinsala kaysa sinumang makakahuli ng mga bala gamit ang mga kamay. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi posible para sa isang tao na magpalihis ng libu-libong mga bala sa isang segundo, lalo na ang mga ito ay maging alikabok. Ngunit ginawa ito ni Justin nang hindi iniangat ang isang daliri. Alam ni Seidel at Stark na ang pag-urong ay hindi isang opsyon. Kaya't sa kanilang huling pagtatangka sa tagumpay, nagpasya silang harapin siya ng direkta. Alam nilang halos hindi siya masisira nito, ngunit ang pag-upo at paghihintay ng backup ay isang hindi gaanong magandang ideya. Iyon na ang kanilang huling hurrah. May mga kislap ng nakakabulag na berdeng sinag sa mga mag-aaral ni Seidel habang iniipon niya ang kanyang lakas at humarap sa isang malakas na palakpak. Sa buong paligid ni Justin ay mga translucent air blades na lumilipad patungo sa kanya. Ang mga ito ay nabuo sa pamamagitan ng pagpilit ng napakalawak na presyon sa pamamagitan ng vacuum ng espasyo. Ang pag-atake na ito ay maaaring maging walang sibi kahit na ang pinakamakapal na mga bakal na slab. Sinulyapan ni Justin ang Caucasian Brute, at bago pa makapag-react si Seidel, lahat ng kanyang summoned blades ay nabali sa manipis na hangin. Sa sandaling ito, nilapitan ni Stark si Justin na nakapasong pula ang kanyang kamao. Ang init ay napakatindi na pinasingaw nito ang halumigmig mula sa hangin sa paligid nito. Nang walang kaunting pag-aalinlangan, inihagis niya ito kay Justin. Itinaas ni Justin ang kanyang kamay upang harangan ang pag-atake bago pa man ito makaabot sa loob ng 1 metro ng kanyang sarili. Kawili-wili, para ipaliwanag kung bakit kakayanin mo ang init na kahit na matutunaw ang bakal. Sino ang nakakaalam na ang iyong braso ay gawa sa metal na halwang metal? Napatawa si Justin na bahagyang natulala habang ang kanyang tingin ay nakatutok sa kamay ni Stark. Napatulala si Stark. Walang salitang lumabas sa bibig niya. Ang kanyang nagliliyab na kamao ay pinalamig sa loob ng 1 segundo, bumalik sa orihinal nitong kulay. Nagmamadali akong magbigay ng pagbati sa commissioner mo. Mukhang kailangan kong ipagpaliban ang ating munting laro. Isang magiliw na ngiti ang pinakawala ni Justin habang naglalakad pabalik sa direksyon kung saan siya nanggaling. Pagkalipas ng ilang hakbang, nawala si Justin sa gabi, na naging isang masamang panaginip. Isang bugzo ng simoy ng dagat ang humampas sa daungan, sa nakakatakot na tahimik na lugar. Nakatayo ang lahat, nagyelo na parang mga estatwa. Isa-isa silang naglalaho tulad ng mga demonyo kanina. Ang natitira na lang sa kanila ay alikabok sa hangin. Ang lahat ay dumating at umalis na parang isang bangungot. Halos hindi naging emosyonal si Justin sa kanilang pagkamatay. Alam niya na ipinadala sila ni Robert Mueller bilang mga tupa ng sakripisyo. Alam ni Justin na may nasa isip si Mueller nang sabihin niya sa kanya na manatili sa susunod na 3 araw. Sa kasamaang palad, mula sa sandaling naisip ni Mueller ang ganoong kaisipan, nakikipaglaban na siya sa isang natatalo. Kung tungkol sa laki ng kanyang cultivation, iniingatan pa rin ito ni Justin sa dilim. Dahil nataman ng Thunderbolt Heavenly Lightning, naramdaman ni Justin na ang lahat ng True Yuan ay naubos mula sa loob ng kanyang katawan. Ang Endless Resolve Restoration Scripture sa kanya ay naging isang anyo na hindi pamilyar sa kanya, walang hugis at hindi pa nagagawa. Nabalitaan ni Justin mula kay Abbas Morgana na ang pamamaraang ito ay naimbento ng isang hindi kapani-pani walang mahuhusay na cultivator noon mula sa Shusha na napinsala ng bloodlust. Simula noon, wala pang 5 individual ang nakapagsanay nito, at ang pinakamaganda sa kanila ay walang alinlangan na si Justin mismo. Siya, gayunpaman, ay medyo nag-aalinlangan pa rin tungkol dito. Ito ay dahil ang mga benepisyong dulot ng Endless Resolve Restoration Scripture ay higit na nalampasan ang iba pang mga pamamaraan ng panloob na enerhiya, na pinaniniwalaan ni Justin na nilikha ng isang tao bago ang ninuno ng Shushan. Maaaring natutunan ito ng ninuno mula sa isang lugar ngunit inihayag ang kanyang sarili bilang ang imbentor. Natural, ang lahat ng ito ay mga papalagay lamang ni Justin. Ang alam lang niya ay kung kahit papaano ay hindi pa rin siya makakahanap ng karapat-dapat na kalaban, walang paraan na maiintindihan niya ang sitwasyon niya ngayon.
Nang dumating si Poseidon upang magpaalam sa kanya pagkatapos ng kanyang paggaling, nagkaroon si Justin na makipag-duel muli sa kanya, umaasang sasagutin nito ang ilang tanong niya. Ngunit tumahimik siya dahil naniniwala siya na si Poseidon ay hindi nakatumbas ng kanyang sarili. Alam niyang kung ipagyayabang niya ito, ang iba ay mangungutya sa kay-abangan na ito. Ngunit napakasigurado niya na ang pakikipaglaban kay Poseidon ay magiging isang panig lamang sa kanya bilang panalo. Kaya ano ang punto ng pakikipaglaban? Ngunit mula nang mangyari ang insidente, naramdaman ni Justin na hindi lamang siya nawala ng pangunawa sa kanyang kultibasyon, nagkaroon siya ng pagbabago sa personalidad. Naging maganang loob niya kaysa dati. Gayunpaman, ang kanyang mga hilig ay pinalakas mula noon. Ang mga babae, kotse, at alak ay mas mahalaga sa kanya ngayon kaysa dati. Na makapagpaliwanag lamang kung bakit niya tinukso ng husto si Sally o nagkaroon ng matinding pakikipagtalik kay Jinsel. Taliwas sa karaniwang kapayapaan sa isip na maliliwanagan ng isang tao sa kanilang paglusong sa pagkadyos, sigurado si Justin na kabaligtaran ang kanyang pupuntahan. Ang kanyang materialistikong pagnanasa ay tila nangunguna sa kanyang utak. Iniisip ni Justin kung siya ay itinuturing na nasa tribulation passing stage, ngunit isang bagay ang sigurado, nakararanas na siya ng tribulation. Hindi ang nagbibigay liwanag na kapigatian, kundi ang mga kapigatian ng buhay. Nang lumitaw muli ang silhouette ni Justin, ito ay nasa balkonahe ng estate ni Christine sa ikalawang palapag. Sinulyapan niya ang nalalapit na paglubog ng araw bago tumalikod at dumiretso sa loob ng bahay. Kasalukuyan lang siyang kumakain ng hapunan sa isip, hindi pinapansin si Mueller sa ngayon. 761. Bumalik sa estate, medyo nagulat si Sally nang makita niyang bumaba si Justin mula sa ikalawang palapag. Hindi niya alam na nakauwi na siya ngunit hindi niya ito masyadong inisip. Mr. Gibson, ano ang maaari kong gawin para sa iyo ngayon? Tanong ni Sally na may malapad na ngiti sa labi. Sa tuwing naaalala niya ang $1,000,000 na reward na iginawad sa kanya ni Christine, sisikapin niyang iharap ang sarili kay Justin sa pag-asang madobol o triplehin ang kanyang kasalukuyang kinikita. Casual na binaluktot ni Justin ang kanyang braso at inabot ang likod ng puting binatilyo. Dalhan mo ako ng pinakamasarap na pagkain sa bahay, nagugutom na ako. Inaasahan ni Sally na kumain si Justin bago ito. Ang tanging dahilan kung bakit siya lumapit sa kanya ay upang matupad ang kanyang mga hangarin at wala nang iba pa. Laking gulat niya nang makatanggap siya ng isang aktwal na order sa bahay. Habang papunta si Sally sa kusina, pumunta si Justin sa landline na telepono sa tabi ng sopa at nag-dial ng numero. Sa sandaling nakakonekta ito, maririnig ang boses ni Macedon mula sa kabilang dulo ng telepono. Mula noong gabing iyon nawalan ako ng kontak sa iyo, saan ka napunta, Your Majesty Pluto? Teka. Itong country code, nasa US ka ba ngayon? Bamantong hininga si Justin bago nagpatuloy, hindi mo kailangang malaman ang mga detalye. Tinawagan kita ngayon dahil kailangan kitang maghukay ng ilang data tungkol sa isang partikular na tao. Mas mainam kung may ulat mo ito sa akin pagkatapos ng aking hapunan. Ang taong ito ay hindi estranghero kay Mossad kaya sa tingin ko ay hindi ito magiging malaking problema para sa iyo. Sino ito? Robert Mueller. Ang commissioner. Si Macedon ay nahuli sa kawalan. Kamahalan Pluto, sinusubukan mo bang salakayin ang US? Hindi ba't ang pagsali sa iyong sarili sa politika ay labag sa iyong mga prinsipyo? Yung lumang bag ang may pukana laban sa akin. Siya lang ang pinupuntirya ko, hindi ang bansa. Ang trabaho mo ay intindihin at tuparin ang mga utos mo. Malinaw ba tayo? Nakahinga ng maluwag si Macedon, nang bumalik siya sa dati niyang pagiging masayahin. Ikinagagalak kong paglingkuran ka, kamahalan Pluto. Makatitiyak ka, hindi ito magiging labis na abala. Ituloy mo ang iyong hapunan, Ginoo. Dahil si Christine ay nasa trabaho at malamang na mawala ng hapunan ngayong gabi, si Justin sa wakas ay nakakuha ng ilang oras para mag-isa. Maaaring bata pa si Sally, ngunit upang maging isa at lamang na personal butler ng isang world superstar, natural na mayroon siyang isang tiyak na antas ng kasanayan sa culinary arts.
Kung hindi, hindi siya mapipili sa lahat ng mga potensyal na kandidato. Sa loob ng ilang sandali, naglatag na siya ng buong pagkain mula sa mga pampaganya hanggang sa mga panghimagas. Kumain si Justin ng 2 buong pinggan ng perpektong inihaw na beefsteak, pagkatapos ay 1/4 na manok kasama ang ilang mga string ng Russian sausage na nilagyan ng kalahating bote ng champagne. Sa buong hapunan niya, nanatili si Sally sa tabi niya para pagsilbihan siya. Paghiwa ng karne, pagpuno ng alak, lahat ng bagay dito at doon, paminsan-minsan kahit na matalik na pagsipilyo laban sa kanya. Si Justin, sa kabilang banda, ay dinilaan ang kanyang mga daliri ng malinis pagkatapos niyang maubos ang kanyang dessert, bago siya nagtanong. Little Sally, may iba ka bang inaasahan? Namula si Sally nang marinig ang tanong nito. Hindi niya akalain na magiging prangka siya tungkol dito, habang siya ay awkward na bumulong, kung ito ang gusto ni Mr. Gibson, malugod kung susundin. Paano kung hindi siya nagbabayad sa oras na ito? Ha? Natigilan si Sally habang iniiwas ang tingin nito. Nahihiyang sumagot siya, na, she will. Magiliw na tumawa si Justin bago siya humampa sa mesa at sumagot na may bahid ng simpatiya. Mukhang wala kang swerte ngayon. May mga bagay pa akong kailangang asikasuhin. Baka sa ibang araw. Nang matapos na ang kanyang pangungusap, nilampasan niya ang ngayon ay nalulungkot na si Sally at dumiretso sa ikalawang palapag. Ang totoo ay naramdaman ni Justin na may malaking pagkakaiba pa rin sa pagitan ng kanyang pangangatawan sa makinis na balat ni Giselle at malambot na katawan. Ngunit hindi maganda kung ituro niya iyon ng tahasan. Samantala, sa Washington DC, nakatayo ang isang gusaling hugis kuta. Iyon ang gusali ng Hoover, ang punong tanggapan ng FBI. Ang gusali ay ganap na gumagana mula noong 70s at naging sentro ng maraming dilat na mga pangarap sa Amerika. Ngunit ang totoo, lahat ng tao sa gusaling iyon ay katulad ng iba pang lalaking naka-white collar. Nakatanggap sila ng kita mula sa pampublikong sektor mula sa 30 grand hanggang mahigit 100 grand kada taon. Karaniwan silang nagmamaneho ng abot-kayang Japanese na kotse at nagtatrabaho sila ng karaniwang oras. Bilang kasalukuyang komisyoner ng Bureau, si Robert ay isang midlang superior, hindi mahalaga o hindi gaanong mahalaga. Malapit na mag-10 ng gabi sa Hoover Building ngunit may ilaw pa rin na parang araw na. Sa buong paligid ay 12-dosenang mga sundalong Amerikano ang nagpapatrolya sa paligid. Ang mga lalaking ito ay hindi ang iyong karaniwang pagtakbo ng mga sundalo ng hilingan. Pinili sila mula sa mga espesyal na puwersa. Ang pinakamahusay sa pinakamahusay. Nakatago sa loob ng isang bunker na matatagpuan sa loob ng gusali, ang tunog ng galit at kalapastanganan ng isang lalaki ay maririnig na umaalingaw-ngaw sa mga pasilyo. Talk. I'm asking you dipshit. You're telling me na ang 2 squads ng sales na nakatalaga ay patay na lahat sa site, pero wala ni isang patak ng dugo na makikita. Sa ilalim ng silong sa ilalim ng nakasisilaw na puting liwanag, ang kalbo ni Robert na ulo ay kumikinang ng maliwanag. Ang kanyang 2 kamay ay humampas sa napakalaking desk ng opisina, na nagdulot ng isang dumadagandong na dagandong. Ilang metro ang layo sa kanya ng ilang FBI commanding officer at opisyal ng militar. Natahimik sila habang nakayuko. Halos kalahating oras lang ang nakalipas, tiniyak ng Los Angeles Ambush Task Force Coordinator na ang target ay nawala, kasama ang bawat miyembro ng task force kabilang ang Japanese squad na takamagahara. Ang isang resulta ng mapangwasak na magnitude na ito ay hindi pa naganap at hindi inaasahan. Maiintindihan sana kung nakatakas si Justin dahil iba-iba ang mga pangyayari sa panapanahon. Ngunit para sa bawat miyembro ng kanilang task force na mawala ng walang bakas, ito ay hindi narinig. Sir, I would suggest for you to calm down. Maaaring hindi natin natagpuan ang mga bangkay ng ating mga miyembro, ngunit hindi ibig sabihin na ang misyon ay nabigo. Kung ang halimaw na iyon ay talagang nawala ang kanyang kakayahan, ang kanyang pagtakas ay isang maliit na abala sa ating panig, sabi ng isa sa mga commander. Sinaman siya ng tingin ni Robert bilang tugon. Braindead ka ba? Sa tingin mo ba hindi ko alam iyon? Kaya nga nagmamadali akong ilagay siya sa rehas.
Kung may iba pang pandaigdigang superpower na nalaman ang tungkol sa pagbubunyag na nawala ang kanyang mga kakayahan, magsisimula sila ng isang digmaan para lamang makuha siya sa kanilang mga kamay. Alam mo ba ang mga epekto na magkakaroon sa planeta? Kung sino man ang humawak sa kanya ay bibigyan ng hindi maisip na kayamanan. Ngunit kahit papaano ay nagawa mong mawala ang kalunos-lunos na basura mula sa mga palad namin. Ang mataas na ranggo ng mga opisyal ay malinaw na nasa isang hindi kanais-nais na kalagayan. Kung tutuusin, hindi sila ang nanguna sa pagsingil, nagtalaga sila ng 2 miyembro mula sa Blue Storm bilang kahalili nila. Ito ay isang konserbatibong pamamaraan na sa huli ay naging sanhi ng pagkabigo ng misyon. Nang ipagpapatuloy na ni Robert ang kanyang galit, tumakbo ang isang technician sa opisyal na pasukan. Sa malamig na pawis, siya ay bumulalas, "Sir, pasensya na sa aking pagkagambala, ngunit ang aming mga sistema ay tila inaatake ng isang hindi kilalang hacker. Ang buong server ay wala na sa aming kontrol." Ano? Sa sandaling iyon, ang bawat opisyal sa gusali ay nagsimulang tumingin sa paligid na may kalituhan. Namutla si Robert na parang multo habang nanginginig ang katawan. "Damn it! Mukhang may problema na naman tayo. Sumunod ka sa akin." Dinala niya ang isang grupo ng mga subordinate at sumugod sa panlabas na matatagpuan sa ilalim ng control center. Isa itong malaking basement na halos kasing laki ng ilang basketball court. Napuno ito ng makabagong teknolohiya at mga gadget na may hindi mabilang na mga screen na pinamamahalaan ng daan-daang mga technician at profesional sa buong orasan. Iyon ang tunay na puso ng FBI. Ang dating malinis at iginagalang na organisasyon, ay agad na naging masikip tulad ng isang wet market, na may mga technician at profesional na humahampas at pumindot sa mga keyboard, ngunit hindi nagtagumpay. Ipinakita sa mga screen ang paglalaro ng late-night talk show at ang mga balita sa gabi mula sa buong mundo, na ginagawang maingay at nakakalito ang kapaligiran. Ano sa tingin mo ang bayad sa iyo? Paano mahakang punong tanggapan ng kahit sino lang? Nakataya ang ating pambansang Intel. Galit na galit si Robert. Isa itong ultimate sampal sa kanya bilang commissioner. Sa lahat ng ito, nagawa niyang maangkin ang upuan ng commissioner sa pamamagitan ng pagbibigay diin sa katumpakan at pag-iwas. Maliban kung at hanggat hindi ginagarantiyahan ang sitwasyon, hindi siya gagawa ng inisyatiba upang kumilos. Ngunit sa pagkakataong ito, ang isang pagkakataong nagpasya siyang kumilos muna ay naging ang tanging at huling pagkilos niya bilang komisyoner. "Sir, makatitiyak ka, ang utak ng pag-atake ay tila hindi interesado sa aming confidential na intel. Mukhang nahak nila ang dalas ng channel namin para i-broadcast kami ng isang bagay," maingat na paliwanag ng head technician. Ungol ni Robert. "Napasok na tayo at naglakas loob kang sabihin sa akin ito. Kung sino man sa planetang ito ang maaaring mag-hack sa ating sistema, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito?" "Sir," sabi ng isa pang technician, "parang natuklasan ko ang pinagmula ng hack na ito." "Ano? Sabihin mo na." "Mukhang si Mossad mula sa Israel ang nasa likod nito." Nagulat si Robert. Mossad. Palagi silang naging pinakamalapit na kaalyado sa US sa 4 na elite na pandaigdigang spy organization. Bakit nila ipagsapalaran ang isang breakaway sa US para makalusot sa ating intel? 762. Bago pa maproseso ng lahat kung ano ang intensyon ni Mossad, isang video ang lumabas sa gitna ng ingay at napuno ang bawat screen sa kwarto. Nang ang lahat ay nagsimulang magbayad ng pansin sa mga screen, ang mga panga ng lahat ng naruroon sa silid ay nahulog sa lupa. "Ah! Lighter! Baby! Og! Sinasaktan mo ako. Ang songgit mo naman, mommy. Para ka lang malabog na baboy. Lahat ng ito ay dahil sa iyo, bastos kang maliit na bastard." Og. Ipinakita sa screen ang isang malumanay na ilaw na sala. At sa gitna mismo ng espasyo ay isang sopa, na inookupahan ng isang magandang nasa katanghaliang gulang na babaeng Caucasian na may isang batang Caucasian chap na halos nasa 20s. Sabay silang nakapulupot sa sopa. Sa gitna ng mga S**actual proclamations at maruming usapan, malinaw sa lahat ang kanilang relasyon.
Ngunit para sa isang bagay na ito malaswa na maipakita sa isa sa mga pinakatanyag na lugar sa Amerika, ito ay lubos na nakakabigla sa karamihan ng mga nakatira sa silid. Sa kanila, ang ilan ay nakitang lumulunok ng kanilang laway habang ang iba ay may nakikitang simpatiya sa kanilang mga mukha. Gayunpaman, ang mga mata ng lahat ay nakadikit sa screen. Ngunit may isang partikular na tao na natigilan sa pagkabigla habang nakahawak siya sa riles sa kanyang gilid upang pigilan ang kanyang mga paa. Ito ay walang iba kundi si Commissioner Robert mismo. Unti-unting napagtanto ng ilan sa kanyang pinakamalapit na opisyal kung sino ang mag-ina sa video. Sir, sa inyo po yan, sa inyo po ba? Sa sandaling lumabas ang mga salita sa bibig ng opisyal, biglang naunawaan ng lahat kung bakit partikular na naapektuhan ang komisyoner nito. Naiwang natulala si Robert, hindi maproseso ang kanyang nasasaksihan. Hindi niya alam kung ano ang iisipin sa mga panghusgang titig ng kanyang mga empleyado. Ang tanging pinagtutuunan niya ng pansin ay ang incestuous couple sa screen. Nasaksihan ng sitwasyon sa namumunong plataporma, ilang mga teknisyan ang nakapagchismis tungkol sa diwa ng insidente. Sa paglalahad ng eksena, ang mga teknisyan na nalilibang dito ay naiwan sa pagkamangha. Sa mga personal na nakakakilala kay Robert, batid nilang hindi naman talaga magkadugo ang mag-ina. Mula nang maghiwalay siya, hinawakan ni Robert ang kustodiya ng kanyang anak, at 2 taon lamang ang nakalipas, nagpa siya si Robert na pakasalan ang mapang-akit na babae sa video clip, na kalaunan ay naging stepmother ng kanyang anak. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang kakulangan ng mga relasyon sa dugo, ang pagkakalantad ng iskandalosong bagay na ito ay isang malaking sampal sa mukha para kay Robert. Masama sana kung ipinakita ito sa kanya ng pribado. Ngunit para ito ay nai-broadcast sa buong FBI ay walang kulang sa pinakamasamang kahihiyan na maaaring maranasan ng isa. Naiwan si Robert na walang opsyon na ipatupad ang mga ito bilang isang paraan ng pagtatago sa kasuklam-suklam na pagbubunyag na ito, na siyang nag-iwan sa kanya sa estado ng pagkatanga at pagkalito. Sa sandaling iyon, muling narinig ng mga manunood ang usapan ng mag-ina. Paano ako nakarating, kalapiteng mababa ang lipad? Sa tingin mo, mas malakas ako kaysa sa aking ama. Og. Dear, don't you dare bring up your father. That man has not behaved like a true man for more than a year now. Kung alam ko, hindi ako papayag na pakasalan siya. Ang masama pa, who it not pay well to be the commissioner of the FBI. There's another way to think about it. Kung hindi ka pa nagpakasal, paano kita nakilala, slot? Makulit kang bata. Tigilan mo na ang pagtawag sa akin ng ganyan. Humajejek ang seductress. Mukhang natutuwa siya sa ganitong paraan ng pagtawag sa pangalan. Ang lahat ng mga empleyado ay awkwardly na nagkakandara pa sa kanilang mga upuan, sinusubukang pigilan ang kanilang pagtawa. Ang mataas na ranggo ng mga opisyal ay mukhang hindi nabigla, ngunit sa kaibuturan, sinusubukan nila ang kanilang buong makakaya upang hindi humagalpak sa tawa. Nakahawak ang 2 kamay ni Robert sa bakal na riles. Pulang-pula ang mukha niya na parang kamatis at umuumbok ang mga ugat niya sa galit. Baliin sila, sirain ang bawat isa sa mga monitor. Nasaksihan ang kanyang galit na pumutok ng buong lakas, ang kanyang katulong ay agad na lumapit at hinawakan siya sa kanyang mga balikat. Sir, kailangan mong huminahon. Hindi natin maaaring hayaang guluhin ng kaaway ang ating takbo. Screw off. Si Robert pagkatapos ay nagpatuloy na parang isang pinakawala na hayop habang siya ay bumaba sa entablado, humawak ng isang mataas na bangkito, tumakbo sa pinakamalapit na screen ng monitor, at dumiretso dito. Bang! Lumipad ang mga sparks habang ang monitor ay nahahati sa 2. Tigilan mo nga si Commissioner. Nababalot siya ng galit niya. Isa sa mga pinunong general ang nag-utos sa seguridad na aipin siya. Pagkatapos ng lahat, ang impormasyong hawak sa loob ng kwartong ito at ipinapakita sa screen na iyon ay mahalagang data sa buong mundo. Ilang bulkir na ahente ang umakyat at hinawakan si Robert. Ang mga epekto ng kanilang mga aksyon ay hindi gaanong mahalaga kaysa sa kung ano ang maaaring mangyari kung mawala ng kontrol si Robert. Let me go? Let go you dimwits. Gusto mo pa bang panatilihin ang mga trabaho mo? Ako si Robert Mueller, boss mo.
Ang sobrang bigat ng katawan ni Robert ay pilit na kumawala sa kanilang mga hawak ngunit hindi ito nagtagumpay dahil sa huli ay sumuko siya habang hinihingal at hinihingal sa lupa. Ilan pang mga opisyal ang bumaba sa hagdanan ng podium at pinalibutan siya. Sir, alam ko na ito ay isang malaking dagok para sa iyo, ngunit iminumungkahi kung isaalang-alang mo ang iyong mga aksyon. Hindi ito ang panahon para magpakalunod sa mga personal na patibong. Dapat nating aklasan kung bakit tayo inatake ni Mossad sa simula pa lang. Kailangan nating mag-regroup at magplano kung paano magpatuloy. Halos wala sa bagay na iyon ang pumasok sa ulo ni Robert habang umiiling siya sa hindi makapaniwala. Hindi iyon totoo, hindi iyon maaaring totoo. Bakit nila gagawin iyon sa akin? Ako ang nagpalaki sa batang iyon. Bakit niya gagawin iyon sa sarili niyang ama? Habang siya ay namamalagi sa kanyang kalungkutan, ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang mukha habang ang mga luha ay nagsimulang palm attack, na nagudyok sa marami sa kanyang tabi na dumamay para sa kanyang kapakanan. Kahit na ito ay isang kahihiyan sa pamilya, maaaring mga hulugan ito na magkakaroon ng pagbabago sa pamumuno sa malapit na hinaharap kung makakaapekto ito sa kanyang mga kakayahan bilang komisyoner. Ngunit, mula sa pananaw ng isang ama, isang asawa o isang lalaki, ito ay isang brutal na eksena upang panoorin. Hindi gaanong masakit kung may nagtusok lang ng punyal sa kanyang puso. Natahimik ang lahat dahil sa pakikiramay, na-trigger ang alarma sa seguridad sa buong gusali ng punong tanggapan. Sing-sing! Sing-sing! Isang matalim na ingay ng alarma ang umalangaw-ngaw sa pandinig ng lahat ng naroroon, kasabay ng mga senyales ng emergency. Kamusta ang sitwasyon? Shit! Inaatake ba tayo? Ilang sandali lang ang nakalipas ay nasa malalim silang talakayan kung paano kokontrehin ang mga pag-atake sa cyber sa hinaharap. Ngayon, sila ay pisikal na inaatake ng kaaway. Bago makapagpatuloy ang mga ahente at ang mga namumunong opisyal sa mga pamamaraan ng pagtatanggol, nakarinig sila ng malaking dagandong sa mga dingding ng hilagang sulok ng punong tanggapan. Bang! Isang mapurol na lamutak na ingay ang narinig bago ang malaking pader ng hilagang bahagi ay bumukas, na nagsiwalat ng isang malaking siwang. Sa gitna ng alikabok at mga labi, isang lalaki ang dumaan sa malutong na lupa, habang siya ay nagmamarcha patungo sa matataas na opisyal. Nang mawala ang alikabok, malinaw na nasulyapan ng lahat ang isang mukhang ordinaryong asyano na nakasuot ng leisure na pananamit habang siya ay lumabas mula sa ulap. Halos karamihan sa kanila ay natakot at nalilito, ngunit ilang mataas na opisyal ang pinagmumultuhan ng kanyang presensya habang sila ay nakadikit sa kanilang mga lugar, hindi makagalaw. Place, Pluto. Paano ito posible? Paano siya hindi nasaktan? Ang nanghihimasok ay hindi nakakagulat, si Justin. Tiningnan niyang mabuti ang mga screen sa base. Napansin niyang sumasabay silang lahat sa matinding aksyon, sa pagitan ng mag-ina. Tumango si Justin bilang kasiyahan. Ang mga lalaki ng Mossad sa ilalim ng pamumuno ni Mock-Edan ay siguradong mahusay sa kanilang trabaho. Alam na alam nila kung paano lampoy ng tuluyan ang kalaban. Dahil si Robert ang nagsisikap na iplano ang kanyang pagkamatay habang siya ay nasa pinakamababa, walang paraan na matatalo si Justin sa kanya. Kaya naman nang ihayag ni Mock-Edan na ang kasalukuyang asawa ni Robert ay nasa isang incestuous na relasyon sa kanyang anak-anakan, hindi nagatubili si Justin na maglagay ng mga kamera sa paligid ng eksena. Tulad ng para sa eksaktong eksena, isang maliit na hallucinating na gamot ang gagawin ang lansihin. Habang dahan-dahan siyang naglalakad patungo kay Robert at sa kanyang ragtag team of officials, nakangiting sinalubong sila ni Justin. Pasensya na sa pagkaantala, alam kong lahat kayo ay naghahanap sa akin sa lahat ng oras na ito. Sa kasamaang palad, medyo naging abala ako sa hapunan bago ako dumating. Uye, paano kayo nag-enjoy sa munting Reg Along dala ko? Ipinahayag ni Justin habang itinuturo niya ang mga matitinding eksena ng lahat ng projected screen. Si Robert, na pinipigilan ng kanyang mga ahente, ay tinutuya at minumura habang sinusubukan niyang kumawala. Ikaw satanic being, paano mo nagagawa ang kasuklam-suklam na bagay? Demonyo ka! Bahagyang tumawa si Justin. Mukhang hindi ka nais-nais si Commissioner Robert sa relasyon ng mag-ina.
Pero kung iisipin, ang isang asawang kasing init niya ay siguradong masarap tingnan. Sayang at ilang araw lang ako rito. Kung hindi, hindi ako magdadalawang isip na bumisita sa kanyang bahay. Sigurado akong magiging mas masaya siyang tanggapin ako. Shut the hell up. Napangiwi si Robert sa galit habang sinisigawan ang mga ahente sa kanyang tabi. Ano bang pinangarap mo? Shoot him. Ngunit hindi nakuha ng kanyang direktang utos ang agarang tugon na inaasahan niya. Lahat ng naruroon kasama ang mga tauhan at ang mga ahente ng depensa ay nagyelo sa lupa. Anong klaseng biro iyon? Ang taong ito ay pumasok sa FBI headquarters, sa pamamagitan ng isang pader na inilatag na may 10-10 layer ng reinforced steel at semento. Naglakad-lakad siya sa underground base na parang kapitbahayan niya iyon. Bakit sila pipili ng away sa isang lalaking malinaw na hindi tao? Ang isang kaaway ng antas na ito ay malinaw na hindi isa para sa kanila upang pumili ng isang labanan na may. Hindi nagtagal si Robert bago niya naunawaan ang sitwasyon habang ang kanyang mukha ay nagdilim na parang uling. Pagkatapos ay lumingon siya sa kanya at bumulong, ikaw. Hindi nawala ang iyong paglilinang, nakikita ko. Nagkibit balikat si Justin. Nadismaya ka ba? Bakit? Paano? Walang dahilan si General Prandelli para magsinungaling sa amin. I swear narinig kong sinabi niya na wala kang kapangyarihan. Bakit? Nagtatampo si Robert sa kanyang pagkatalo. Si Justin ay mukhang hindi naaliw habang nagpatuloy, iyon, kailangan mong tanong siya mismo. Naiintindihan ko kung bakit niya nasabi iyon, ngunit hindi ko sinabing nawalan ako ng kakayahang pumatay. Napangiti si Robert dahil sa labis na pagkawasak. Kung ganoon nga ang kaso, ipinapalagay ko na hindi na umiiral sina Seidel at Stark, kasama ang buong SEALs ambush team. Iniskan ni Justin ang kanyang paligid bago siya tumawa. Mukhang wala ang mga miyembro ng Blue Storm. Bakit hindi mo sila tipunin? Sila ang iyong ace team, di ba? Mag-isa lang ako, wala akong pakialam na maghintay para sa kanilang maluwalhating presensya. Nakatitig mismo sa nakakatakot na pagtawa ni Justin, lahat ng naruroon ay nakaramdam ng nakakatakot na lamig na sumasalamin sa kanila. Nandyan ba siya para gawing madugong war zone ang punong tanggapan ng FBI? Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.